Welcome guys, today pag-usapan natin ulit ang price action ni BTC. Paalala ko lang ulit, this is not a financial advice. Do on your research and study Bitcoin. This is educational purposes only lang guys. Today, ang nakikita natin sa market ay rejected na tayo sa 200 moving average natin kay BTC sa daily bias. Bali, ito yung bullish divergent natin kahapon. So, hindi tayo nag-play out guys kasi na-reject tayo. Possible dahil Sunday ngayon, walang volume. Tapos, ngayon ay sayang yung galaw kahapon. Kasi, tumamba tayo sa taas ng 200 moving average. Tapos ngayon, rejected na. Possible mag-bounce yan. Then, aangat ulit. Possible lang. Pero, based on price action nakikita ko, piling ko pa magre-retest si Bitcoin. Then, lilipad. Pero, silipin natin yung weekly. Naalala nyo guys yung sinabi ko sa inyo ng weekly na possible lang gawin ni Bitcoin. Bukas pa kasi magko-closing yung weekly natin. Possible baka mag-cross, mag-doji candle ito. Baka bumaba ng konti. Mag-doji candle sa weekly tayo. Ayun. Tapos kung if ever na di maganda ang price action natin, possible balikan na talaga ito ni BTC yung 75 to 70k area. Mas gusto ko na nga balikan ni BTC para makita natin kung gaano kalakas yung talbog niya dito. Then doon ako pipili. Tapos maglolong tayo. Kasi ganito yung play na gagawin ko. Pag si Bitcoin ay tumama dito, ganyan, exit ako. Kung di respetuhin ni Bitcoin, kung respetuhin ni Bitcoin to, possible mauuntog din, babagsak din, ganyan. Ngayon, possible na senaryo ko. Balik tayo sa daily. Diba naalala nyo, sinabi ko before na nasa megaphone pattern tayo. Yan, ito yun. Megaphone pattern is a bearish signal. Possible nakikita kong gawin ay ito. Ito pa rin. Ito. Yan. Then, layout yan dito. Ilong nakikita ko. Pero hindi natin naman masasabi. Tapos sa mga intraday dyan, yung mga gusto mag-trade na mabilisan, ayun. Possible ganito gawin. Baka mag-triple yan dito. Ay, dito. Alam niyo naman tong pattern na to. Ito ay falling wedge. Upward falling wedge pattern. Isa rin to sa bearish signal din. Kaganyan yan. Bearish signal din, babagsak. Ganon nakikita ko. Pero malay natin mababa naman pwedeng possible pwedeng ganito yan, then pasabog pataas
possible ganito. Bang, 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 bang. Basag din. Scene of the crime din. Basag. Possible ganun gawin. Tingnan natin. Sa mga ilang araw na darating. Maaga pa naman. Maaga pa naman para tas nasa ilalim pa tayo ng 200 moving average sa lower time frame. Pagka ganon is sabi ko nga trend is a friend. Ang trend niya is downtrend talaga. Yun talaga yun. And then sa news, balik tayo sa news. Ayan, sabi dito sa Well Insider, China President Xi Jinping reject the invitation to attend EU and China summit. Then as in Kyrgyzstan launch a gold-backed stablecoin USDT at least kahit pa paano nagtatry sila mag-invest yung country nila. Then 21 share to liquidate 2 BTC and Ethereum futures on March 28 daw. March 28, tandaan nyo na yung date guys ha. Tingnan natin yan. Telegram founder Pavel Durov granted permission by France court to leave the France and travel to Dubai according to the agent's France press. Kaya siguro lumipat yung ton ngayon. Tapos Manek file S1 document for AVAX ETF. Maganda to. May bago na naman na ETF tayo. Sa mga altcoins naman yun. Kaya bullish yun. Then, US stock market gain over 1.3 trillion in value today. Ayun. Kaya lumipat yung stock market. Maganda yun. Tapos, Canada, yung prime minister nila, step down. Maganda rin to kasi possible mapalitan to ng magandang prime minister na pro-crypto din. Good news yun. Tapos, tignan natin yung mga maliliquidate ngayon. Refresh natin. Ayun, na-liquidate na yung mga nakalong. Possible mamaya tirahin tong taas. I-liquidate yung mga nakashort. Kaya risk management nyo pa rin sa pagtatrade. Ingat lagi, yun lang. Ayan lang guys, yun lang yung mga business na